Kumusta mga tol, naghahanap ba kayo ng sports bike na inline 4-cylinder engine na swak sa budget nyo? So baka ito na yung para sa'yo. Tara, tignan natin ngayong araw. Okay mga tol, ito nga pala ang bagong QJ Motor Cove 450RR. Isang bagong entry-level sports bike na pwedeng-pwede sa beginner at the same time ay swak sa budget nyo. And ang maganda nga dito mga tol ay screamer din itong bagong sports bike ng QJ Motor dahil naka-inline 4-cylinder engine na rin to. Available na nga pala to mga tol dito sa Bristol, Cabanatuan City. Kaya kung taga Nueva Ecija kayo at naghahanap kayo ng sports bike na swak sa budget nyo, dito lang yan sa Daan Sarilay, Cabanatuan City. So bali sa tapat lang to ng ELJ Hospital dito sa Sikyo Business Center. So bali dalawang variant din tong sports bike na to mga tol. Bali itong nasa harap natin yung 450RR at yung isa ay yung 450 Pro. Pagdating sa presyo mga tol, para dito sa 450RR ang SRP nito ay 388,000 pesos. So bali yan, ilalagay ko na lang sa screen yung buong details ng price niya, no. Tapos pagdating naman sa 450 Pro, ang SRP naman nito ay 418,000 pesos. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Unang sulyap ko sa motor na to mga tol, talagang napakaangas, napaka-sporty at talagang andun yung pagka-aggressive looks niya. And talagang napaka-compact ng design niya, no? So hindi siya ganun kabalki tulad nung ZX4RR ng Kawasaki. So talagang napaka-slim lang nung body design niya. Kaya hindi mo talaga akalain na inline 4-cylinder itong sports bike na to. So mula dito sa front end, meron siyang clear na wind visor at syempre dito nakapwesto yung pinaka side mirror niya. Tapos dito sa part na to, dito talaga natin makikita yung angas nung datingan niya, no? Then meron siyang decals dito na 450RR. And pagdating naman dito sa bandang gitna mga tol, meron siyang parang air duct dito na papunta dun sa pinaka head cylinder natin. So nakakatulong din yan sa cooling system ng makina. And pagdating mga tol sa ilaw nito ay naka-projector o LED projector light na to, no? Kaya siguradong maliwanag lalo na sa gabi. And yung pinaka daytime running lights niya mga tol, katabi mismo ng projector light. Pagdating mga tol sa part na to, yan no, napakaangas. Meron pa siyang built-in dito na winglet na talagang nakaganda rin sa aerodynamics ng Cove 450RR. And pagdating naman dito sa side profile, meron tayo ditong decals na 450RR. Tapos meron din siyang nakasulat dito na Quad-Tour dash, no? So hindi ako nagkakamali, yung ibig sabihin ng Quad-Tour ay 4, ano. Pagdating naman sa tangke, meron din tayong decals dito na Cove, yung pinaka-brand niya. And dito sa part na to, sa taas ng tangke, meron siyang decals na 450RR. And very aesthetic din mga tol ng design ng pinaka-belly pan natin, ano. Tapos meron siyang ventilation dyan and naka-underbelly exhaust tayo dito na talagang napakaangas ng datingan. Napaka-sporty at napaka-premium din mga tol ng brake pedal natin. Ganon din sa mismong tapakan ng rider, ano. Tapos alloy yung ginamit. Sa pillion footrest mga tol, very premium din. Alloy din yung ginamit dito. And ang lakas din talaga maka-superbike ng ginamit na swing arm dito, no? Naka-aluminum swing arm tayo dito na talagang napakalapad din. Pagdating naman sa part na to mga tol, very sexy ng datingan at talagang napaka-sporty. Tapos meron siyang decals dito na lines lang na red and white. Pagdating dito sa mismong upuan, naka-step seat design tayo dito and wag na natin expect dito yung comfort dahil sports bike to. Pagdating naman sa mismong ilaw dito sa likod, napaka-stylish at napaka-aesthetic din, ano. Tapos ang maganda rito, LED na yung ginamit na ilaw. Ganon din sa mga turn signal. Pagdating naman dito sa front suspension natin, naka 41mm upside down fork tayo dito. Tapos ang ginamit dito ay KYB and adjustable na rin to mga tol. Sa front fender, very sporty rin ang design. Then pagdating naman sa brakes, naka 300mm dual floating disc tayo dito, no? Tapos meron siyang 4-piston opposed caliper
At ang maganda rito mga tol, equip ito ng ABS or anti-lock brake system. And sa front tire naman mga tol, naka maxi star tayo dito na may sukat na 120/70 rim 17. And dito naman sa likod mga tol, sa brakes niya naka 220mm disc brake tayo dito with single piston caliper at equip na rin ito ng ABS or anti-lock brake system. And sa gulong naman naka maxi star din tapos may sukat itong 160/60 rim 17. And sa suspension naman mga tol, naka KYB na rin tayo dito tapos fully adjustable na rin to. Pagdating dito sa meter panel mga tol, naka TFT display na tayo dito talagang napaka-advanced na rin itong Cove 450RR. Sa mga switch sa handlebar dito sa kanan, meron tayo ditong engine kill switch at andito yung control natin sa TFT display natin. And nandito naman yung on and off ng headlight at yung electric push start. Dito sa kabila meron naman tayo dito passing light switch, yung high and low beam, tapos meron siyang switch ng hazard light and yung turn signals and yung busina. Pagdating naman dito sa tangke, hindi siya ganun kabalki tignan pero malaki rin yung sukat nito. Meron itong 14 liters fuel tank capacity. Check naman natin mga tol yung seat height ng sports bike na to. So para may reference kayo, 5'7" yung height ko And kung makikita nyo yung pa ako, nakachinelas pa ako, talagang medyo lapad sa semento And alam niyo yung feeling parang hindi inline 4-cylinder tong sports bike na sinasakyan natin. Talagang hindi siya ganun kabalki. So magaan lang din siya. Meron naman itong timbang na 165 kilograms. And yung ground clearance naman nito ay 140mm. Pagdating naman sa engine nito mga tol, gumagamit ito ng 443cc liquid cooled 4-stroke double overhead cam inline 4-cylinder engine na kaya mag-produce ng 70 horsepower at 13,000 rpm and max torque na 39 Nm at 10,500 rpm. And pagdating sa max speed o top speed nito, kaya nitong umabot hanggang 220 km/h. Pagdating sa transmission, meron itong 6-speed manual transmission at equip ito ng assistant sleeper clutch. Other features mga tol na ina-offer nito, meron itong TCS or traction control system and meron na rin itong quick shifter and meron siyang launch control pero para yon sa 450 Pro. So bali itong nasa harap natin ay yung pinaka-standard version niya. Okay mga tol, yan ang pinakabagong entry-level sports bike sa market na mabibili natin dito sa Bristol Motorcycles Cabanatuan. Kaya mga tol, kung interesado kayo dito sa bagong Cove 450RR, so PM nyo lang ako sa page natin or kaya call or text lang kayo. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video na to, and sa mga solid viewers natin yan, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.